wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Matindi po itong gagawin nating reaction na ito dahil sa tanong ng isang reporter dito po sa tagapagsalita ng palasyo na si Aling Claring. Tila nag-super saiyan ito at tila nagsungit at tila sabi niya wala kayong karapatan. Bakit kaya nasabi ni Aling Claring ito, mga kababayan? Tila nainis ito sa tinanong ng isang reporter. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan. Hindi ko na po papatagalin po ito. Eto na po. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Ayan na, Marami po sa na. ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before. Dahil Ayan, dito na mga kababayan na tila magsusungit na ito. Tila ano na po, mag-ano na siya, parang sarcasm na po yung kanyang sagot dito. Kinukulit kasi ng reporter itong si Aling Claring. Mga kababayan, ituloy pa natin kasi parang kayo na pong mag-react, mga kababayan, kasi lahat ng sasabihin ko dito, mga opinion ko lang at mga panaginip ko lang. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po Yan in na, particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Eto na. Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Kung napanood pwede po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Ayan o, sarcasm Kaya na. po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po. Sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. O yun na. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Kasi nga, naman po tanong ko ako humihingi. Reporter pero parang yan gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As Yan. a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Magkakainitan na sila humihingi dyan. po. Si nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba, yan na. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Yun na. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ayun na. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Eto na. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay
kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi, Nako po, na ayan na. nagdidiman sa Pangulo, Nagtaray na po kayo ang na aling klaring nyo. na mayroon siyang ginagawang mali. Tinarayan na Kapag kayo. wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo Nako, ng anuman diman patungkol sa hair follicle walang test. karapatan. Para sa may init na O mga mahal kong mga kababayan, wala po kayong karapatan na humingi ng hair follic test. Yun po ang sabi ng tagapagsalita ng palasyo. Kaya yung mga humihingi ng resulta, iiyak kayo kasi ayaw ni Aling Claring. Siya na rin ang nagsabi, wala kayong karapatan. Pwede ba yon, mga mahal kong mga kababayan? Wala, opinion ko lang. Pwedeng sabihin ba yon ng isang tagapagsalita ng palasyo na wala kayong karapatan na humingi ng kung ano-ano? Sa aking palagay lang mga kababayan, sa inyo, ano po ang palagay nyo? Bilang isang Pilipino, eto nagre-react lang po tayo walang masamang tinapay kay The Wonders dito. Kayo po ang itatanong ko, tama ba na sabihin ni Aling Claring ang pagsasabi ng wala kayong karapatan? Kasi sabi nung reporter may mga humihingi kasi na magpa-hair follic test itong sinasabihan ng reporter para mawala na yung issue. Sabi nung nagsasalita, wala kayong karapatan. Nako po. Tanong kasi kayo ng tanong wala kayong karapatan. Tama ba yun mga kababayan? Kayo po ang sumagot. Anong masasabi nyo po sa sinabi po ni Aling Claring na wala kayong karapatan para magtanong o humingi ng kung ano-ano? Ano bang masasabi nyo dito? Kayo po ang magsabi kasi kayo ang nanonood. Bilang isang Pilipino, bawal. Wala kayong karapatan. Anong masasabi nyo dito? Wala kayong karapatan. Bilang isang Pilipino, sabi ng reporter wala kayong karapatan. Wala lang mga kababayan. Ngayon lang kasi ako nakapanood at nakasaksi ng isang tagapagsalita ng palasyo na parang laging nakikipag-away. Laging ang hanap ay gulo. Siya parang laging naghahanap ng gulo Pwede naman niyang sabihin sige, itatanong po natin kay Pangulo kung gusto niyang gawin yung pinapagawa nyo. Pero yung sabihin niyang walang karapatan ng mga Pilipino na yung ganito-ganito, parang hindi maganda sa isang tagapagsalita ng palasyo na ganito yung kanyang estratehiya. Parang laging manununtok. Parang laging humahanap ng escalation. Alam mo yon, yung laging naghahanap ng away. Ito lang, opinion ko lang ito Lahat ng mga sinasabi ko, mga panaginip ko lang para walang issue. Nanaginip kasi ako na ganyan. Parang laging naghahanap ng away ito. Aling Claring, payo ko lang sa'yo medyo i-tone down mo po yung iyong tirada, yung inyong strategy. Paano po makipag-usap sa mga tao? Hindi laging nakikipag-away kayo. Parang ganun kasi yung nyo, tirada nyo, laging nakikipag-away. Kumbaga sa kapitbahay, gusto agad sugurin yung kapitbahay. O Aling Claring, wag po kayong magagalit sa akin
siguro yan yung style nyo. Hindi ko kayo masisisi kung ganyan yung tirada nyo, pero bilang isang Pilipino, papayuhan ko kayo. Kailangan baguhin nyo yung style nyo. Yung pakikipag-usap nyo sa mga tao, pag may nagtatanong, dapat may sympathy kayo. Dapat meron kayong pakiramdam. Meron kayong, alam mo yon, yung pwede namang makipag-usap na mahinahon. Yung kalmado. Yung hinay-hinay lang. Kayo po kasi Aling Claring, parang Manny Pacman. Bahala na gang. Pag nasuntok, okay lang. Anong masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo po ha kung tama ba na sabihin niyang walang karapatan ang mga Pilipino na magtanong o humingi ng mga ganito, gaya nung tinatanong ng reporter na hair follic test para po sa Pangulo. I-comment nyo po. Dito, reaction lang po ito. Wala akong sinasabing masama dito. Kaya, kung nagustuhan yung video, paki-like, pa-share, at pa-subscribe